Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo. At gayon din po kay kaibigan na Benj Bogart, no? Magandang hapon sa inyo, bro. At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Diyos sa hapon na ito na muli tayo po ay nakapangaral ng salita ng Diyos at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay umihingi ng pamanhin sapagkat wala po tayong public preaching dahil po sa ang panahon sa amin ngayon ay medyo hindi ho maganda yung panahon natin, ano? At atin pong dalangin naway bigyan po tayo ng Diyos ng panahon na mabuti at nang sa gayon ay atin pong maipagpapatuloy ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. At siyempre po, dadako po tayo sa pagbati, no? Binabati ko po si Sister Lelaine Pahilago at gayon din kay Nanay Richie Marasigan. At binabati ko rin po si Sister Mercy Canlas at kay Sister Zenny Saldoa at kay Sister Bambi Perez at kay Sister Anita Alo. At mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong paksa sa oras na ito ay ito po ay patungkol sa ating paglilinaw sa ating kaibigan na si Benj Bogart, ano? At ngayon din si Sister Maririna, magandang hapon sa inyo kapatid at maraming salamat sa inyong pag-support sa ating ministry at ngayon din kay kapatid na Jamie Tuason. At kung kayo po ay may mga katanungan about sa Bible, ay pwede po kayong magtawag, no? Tumawag po kayo sa number na 0931-9193 744. Ulitin ko po, 0931-93 0931-93 ano ba yung number natin, Mama? Nakalimutan ko. Mamaya na lang mga kapatid, no? Pwede po kayong tumawag live. Mayroon po kayong mga tanong about sa Bible ay pwede po natin itong bigyan ng linaw, ano? At binabati ko rin po si Sister, kapatid na Glenn Rivera, no? At gayon din kay Brother John Olgina. At siyempre po, bago tayo dumako sa ating pag-aaral at sa ating paksa na pag-uusapan, tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito, Panginoon, na kayo po ay patuloy na gumagabay sa inyong bayan sa huling panahon na ito at patuloy na naghahanap sa tao para maligtas. Dalangin namin na nawa ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Tulungan kami ng inyong banal na espiritu, nawa ang banal mong espiritu ang siyang magsalita sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Dalangin namin si kaibigan namin na si Benj Bogart, nawa siya po ay maliwanagan patungkol sa inyong mga salita na gusto niyang malaman ng malalim at ng malinaw, Panginoon. Patubayan niyo po ang inyong lingkod at patawarin kami kung kami man ay nakagawa ng hindi naayon sa iyong kalooban. Dalangin namin si Sister Jemima, nawa Panginoon ay inyo po siyang bigyan ng lubos na kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At gayon din si Sister Evangeline at gayon din sa Kiambao family, nawa Panginoon ay maging okay po ang kanilang mga karamdaman. At sa lahat ng aming mga kapatid na hindi namin mabanggit isa-isa, nawa Panginoon ay inyo po silang tulungan, lalong-lalo na po ang may sakit at karamdaman. Sa hapon na ito, aming pong dalangin, nawa Panginoon ay ang pagpapala ng inyong banal na espiritu at ng inyong mga salita ay sumaamin nawa Panginoon. Purihin ka Panginoon sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan, at bago tayo dumako ay nais ko lamang pong batiin si Sister MC Tibor, gayon din kay Brother Edgar Niniel Bacos at kay kapatid na Arlene Sarti Moreno. At siyempre po binabati natin si kapatid na Miriam Kitario
Kitoriano Ramos, I mean. At gayon din kay sa ating mga Tita Melalos Bartolome, Tita Agnes Santos, Tita Florence Bautista, at gayon din kay Tita Noblisa Cruz, at kay Tita Mena Ronas, at gayon din kay Tita Abila Cosi. Ayan. So, dadako po tayo doon sa paglilinaw patungkol sa sinabi po ni kaibigan na Binge Bogart, no? Na sabi po niya, ang kautusan daw na 10 Commandments ay para lamang ito sa Israel, no? Para lamang ito sa Israel. Ginamit niya po yung term na para lamang ito sa Israel. Ito po yung ating bibigyan ng linaw upang sa gayon ay wag ho tayong mailigaw ng mga turo na nasa iba't ibang dako ng pananampalataya, sapagkat lahat naman po ngayon ng mga relihiyon ay particular sa Christianity, ay wala po tayong mapapakinggan na magsasabi na kami ay mula sa demonyo. Wala pong ganon. Lahat po ay nagsasabi na sila ay sa Diyos. Kaya naman, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, according sa John chapter 7, verse 17, na ang nagnanais na malaman ang katotohanan ay makikilala niya ang turo, no? Kung ito'y mula sa Diyos o kung ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. Kaya napakahalaga po ng turo at ito po yung ating pagbibigyan ng linaw. Particular sa ating kaibigan na si Brother Binge Bogart, no? Siya po siguro isang Roman Catholic or ano ba ang kanyang reliyon. Sa tanong niya or sa kanyang sinabi na ang kautusan na particular na tumutukoy sa 10 Commandments ay para lang sa Israel or para lamang sa Israel. So, ang sagot natin dyan ay hindi po para lamang sa Israel, sapagkat una, yung sinabi or kung gamitin natin yung salitang para lamang sa Israel, ay wala po tayong mababasa na sa Biblia, word for word, na sinabi ng Diyos or sinabi ng mga propeta or sinabi ng mga manunulat ng Biblia na ang kautusan, particular the 10 Commandments, ay para lamang sa Israel. Pagka ginamit yung salitang lamang, ito'y para lamang talaga sa kanila. Subalit tayo naniniwala na ang 10 Commandments, ibinigay una ito doon sa Israel or sa bayang Israel, sapagkat sila po ang pagmamayari ng Panginoon. Particular kung ating babasahin ang aklat ng Exodus chapter 20, na matapos na inilabas ng Diyos ang kanyang bayan doon sa lupain ng pagkaalipin, sa lupain ng Ehipto, ay mapapansin natin doon na doon ibinigay ang 10 utos. Ano ba ang dahilan kung bakit ibinigay ito ng Diyos sa kanyang bayan? Sapagkat alam naman natin, doon sa lupain ng Ehipto, ang mga tao o ang bayan ng Diyos, sila po ay wala ng panahon patungkol sa kanilang pagpuri sa Diyos. Kanilang nalalabag ang mga utos ng Panginoon. Kaya nga dahil sa kanilang mga pagtrabaho noon, sila'y naalipin, pagtapos nilang makalaya doon sa pagkaalipin sa Ehipto, doon ibinigay ng Diyos ang kautusan, particular the 10 Commandments. Kaya nga yung word na alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto, yung word na alalahanin mo, ibig sabihin, pagka ginagamit po ito ay ipinapatungkulan po dito na huwag kalimutan. Huwag kalimutan. Kaya nga itong pagbigay ng 10 utos, particular una doon sa Israel or sa bayang Israel, ay memorial of redemption. Ibig sabihin, binigay sa kanila dahil sa kaniyang paglaya mula sa pagkaalipin. At itong kautusan na 10 Commandments, ibinigay po ito upang sa gayon ay hindi nila makalimutan ang kautusan ng Diyos at upang sila'y huwag magkasala. Ito po yung dahilan. Ito pong layunin ng Panginoon. Subalit ang kautusan, particular the 10 Commandments, ay hindi po ito nagsimula lamang doon sa panahon ng Exodo, no? Panahon sa bayan ng Diyos sa Israel na tumutukoy, kundi ito po ay nagsimula pa noon sa panahon ni Adam, no? Sa panahon ni Abel at saka ni Cain.
Sapagkat kung ang ginawa ni Cain kay Abel na pagpatay, ay natawag po itong kasalanan dahil mayroong kautusan na huwag kang papatay. Sapagkat kung ang paggawa ni Cain kay Abel na pagpatay, kung hindi ito natawag na kasalanan, ibig sabihin hindi umiiral ang kautusan. Sa halip natawag na kasalanan ang pagpatay ni Cain kay Abel dahil mayroon ng umiiral na kautusan. Okay? So ito po yung ating bibigyan ng linaw. Number 1, padasinin natin at tayo po ay naniniwala bilang mga Seventh-day Adventist na ang kautusan, una, ibinigay ito sa bayang Israel. Hindi po natin tinatanggap yung salitang para lamang, yung word na lamang, kundi ang tinatanggap natin at ating pinapaniwalaan na itong 10 utos ay ibinigay una sa Israel. Bakit ito ibinigay sa kanila, yung utos? Kung ating bibigyang linaw at ating babasahin ang Ezekiel 5:5, no? Sapagkat ang Israel, mga kapatid at mga kaibigan, sila po yung inilagay ng Diyos sa gitna ng mga bansa upang sila ay maging tanglawan. Sapagkat sa kanila na magmumula ang kaligtasan. Ano bang sabi sa Ezekiel 5:5, no? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay ang Jerusalem, ilalagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nasa pangalibot or nasa palibot niya. Yung kaniyang bayan na tumutukoy doon sa Israel ay ibinigay po ito, no? Inalagay po ito ang Jerusalem sapagkat ito po yung mga lugar ng mga Hudyo na sa kanila ay nagmumula ang kaligtasan. Nasa Jerusalem yung gitna para maging tanglawan ng ibang mga bayan sapagkat sa kanila magmumula ang kaligtasan. Paano natin nasabi, no? Kung ating pupuntahan ang Juan Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 22 kung hindi ako nagkakamali, na ganito po ang sabi ng Bible. Juan Kapitulo 4, ang talata ay 22, na ganito ang sabi, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ito po'y sabi ng ating Panginoong Hesus na ano daw? Ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kaya malinaw at maliwanag na itong Israel, ibinigay sa kanila una ang kautusan. Hindi ibinigay para lamang sa Israel, kundi ibinigay una sa kanila ang kautusan. Kaya nga ganito kamahal ng Diyos ang kanyang bayan, at kung bakit ibinigay ang kautusan, ito po ay sa dahilang ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan ay magkasala. Bakit? Sila po'y pinalaya, ibig sabihin tinubos doon sa pagkaalipin. Kaya naman, tayo na mga tao, Pilipino tayo, or kung ano man ang iyong lahi, sapagkat hindi naman po tayo tinatawag na dugong Israel. Pero tayo po'y naging Israel spiritually, lalong-lalo na yung mga Seventh-day Adventist believer, ito po'y dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya naman yung Biblia, hinuhulaan na po sa lumang tipan na ang hindi ko bayan, sabi ng Panginoon, ay tatawaging bayan ko. Ano ba ang sabi, mga kapatid? Buksan nga natin ang Biblia. Sa aklat ng Hosea, Kapitulo 2, versikulo 23, na ano ang sabi? Hosea, Kapitulo 2, ang talata ay 23, na ganito ang sabi, at aking itatatag siya para sa aking lupa, at ako'y magdadalang habag sa kaniya na hindi magtatamo ng kahabagan at aking sasabihin sa kanila, ang hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko at magsasabi, ikaw ay aking Diyos. So sa Old Testament pa lang, mga kapatid, no? Na dito pa lang sa aklat ni Hoseas ay binabanggit na po dito na tatawaging bayan ng Diyos yung hindi niya bayan. Sa salin po na Hebro, yung hindi ko bayan, lo ame, ay tatawaging bayan ko, ame. Kaya nga nang natupad po ito sa bagong tipan, sa aklat ng Romans chapter 9, babasahin natin, natupad po ito, mga kapatid, no?
sa panahon ni Pablo at ito po ay kanyang kinote. Kanya po itong inulit. Na ano ang sabi ni Pablo, mga kapatid? Romans chapter 9, verse 24 hanggang 26. Basahin natin. Maging sa atin, na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Pansinin natin, hindi lamang daw sa Hudyo, kundi ano daw? Mula naman sa mga Hintil. Sa verse 25, na gaya naman na sinasabi sa aklat ni Hoseas, kinote niya yung sinabi natin sa Hoseas 2:23. Na ano ang sabi? Tatawagin kong bayan ang hindi ko dating bayan, at iniibig ang hindi ko dating iniibig. At mangyari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo hindi ko bayan, at diyan sila tatawagin ng mga anak ng Diyos na buhay. So kaya malinaw at maliwanag, doon pa lang sa lumang tipan na hinuhulaan ang patungkol sa mga bagay na darating na tatawagin ng Diyos na kanyang bayan, ang kanyang pagmamayari. At ito po yung mga tao na nakipag-isa kay Kristo at tumanggap ng Ebanghelyo. According sa Ephesians or Episo Kapitulo 1, ang talata ay 13. Na ito po yung mga hintil na hindi dati saklaw or hindi dati walang kautusan. Ay nang sila'y tumanggap ng Ebanghelyo, tinawag sila ng bayan ng Diyos or bayan ko. Kaya naman tama lamang nang sa panahon ni Pablo, nang siya'y nangaral sa panahon ng Roma, na itong panahon ng sinasabi ng lumang tipan sa Hosea ay inulit po ito ng ating kapatid na si Pablo, no? Na natupad po ito sa kapanahunan niya, na yung hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. Kaya yung mga hintil na hindi dati saklaw or hindi sa kanila ang kaligtasan ay nakabilang po sila doon sa mga maliligtas. Bakit? Yung kaligtasan ay nagmumula sa ano daw? Mga Hudyo. Kanina atin nabasa. Kaya naman, itong mga hintil, mga kapatid at mga kaibigan, sa madaling sabi, kung ano ang ibinigay doon sa mga Hudyo, sa lumang tipan, ay gayon din ito ang mga hintil na tinawag ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Pagka ang isang tao ay makasalanan, nang siya po ay tumanggap ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, ibig sabihin, tinanggap po siya ng Panginoon. Ibig sabihin, pagmamayari na siya ng Diyos. Kaya naman, ibibigay yung kautusan. Ibig sabihin, ano bang purpose ng kautusan? Atin pong napag-aralan kahapon na ang kautusan is schoolmaster. Siya po ay salamin upang sa gayon ay huwag tayong magkasala laban sa kautusan ng Diyos or laban sa Diyos. Doon po nakasaad yan, no? Na huwag kang tayong gagawa ng larawan, huwag nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, at igalang ang mga magulang hanggang sa pangbaba, mga kapatid. Yan po, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin na huwag tayong magkasala sa Diyos. Kaya nga mali yung sabi ng ating kaibigan na si Bench Bogart na ang 10 Commandments ay ibinigay lang ito para lamang sa Israel. Malaking mali na ho yan, no? At pangalawa, pansinin natin, no? Sapagkat itong ating babasahin sa baba-baba, na mayroon pong ginamit dito sa aklat ni Pablo sa Romans chapter 9 verse 27, kung ating babasahin, at si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak na Israel ay maging tulad ng buhangin sa dagat, ay ang mga nalalabi lamang ang maliligtas. So ano, mga kapatid? Yung mga nalalabi lamang ang maliligtas. Ito po ay sinabi ni Pablo. Ang tinutukoy niya, mga kapatid, yung future tense, na yung malalabi, yung matitira ang maliligtas. Kaya naman kung titingnan natin ang aklat ng hula, particular sa Apokalipsis, kung ano ang mga nalalabi, tingnan natin yung karakteristik ng mga nalalabi. Buksan natin ang ating mga Bible and the book of Revelation chapter 12. Pansinin natin, ha? Sa Apokalipsis or Pahayag, Kapitulo 12, ang talata ay 17. Nagalit ang dragon sa babae. Yung dragon, it's represent sa kay Satanas according sa Revelation chapter 12 verse 9. At yung babae na kinagalitan ng dragon, it's represent sa iglesia according sa
2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ano ang sabi ni Pablo? Kayo ay isang katulad ng babaeng malinis na aking ihaharap doon kay Kristo. Sinabihan niya yung mga mananampalataya na kayo ay katulad ng isang babae. Kaya itong babae na kinagalitan ng dragon, ito po yung iglesia ng Diyos. Na ano ang sabi mga kapatid? At umalis upang bumaka sa mga nalabi sa kanyang binhi. Kaninong binhi mga kapatid yung nalalabi? Doon sa babae sa iglesia. Na anong kanyang karakter? Na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mayroong patutuo na Jesus. Yung word na ginamit dito na tumutupad or nagsisitupad sa mga utos ng Diyos, sa salitang Griego, ito po'y salitang entole. Pagka tinignan natin yung entole, it's represent or nagre-refer po ito doon sa small commandments. Magbibigay tayo ng halimbawa. And the book of Mark chapter 7, no? Ito po'y sa panahon ng ating Panginoong Jesus, no? Na ang Panginoong Jesus ay gumamit po ng entole. Sabi po dito sa Marcos kapitulo 7, ang talata po ay 8 hanggang 9. Na ganito po ang sabi ng Biblia. Nililisan ninyo ang utos ng Diyos. Pansinin natin yung word na utos ng Diyos, entole, at inyong pinapanghawakan ang mga salit-sabing ng mga tao. Sa verse 9, at sinasabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang mga utos ng Diyos, entole, upang maganap ninyo ang mga salit-sabi ng mga tao. So yung word na entole, utos ng Diyos, ano ba ang halimbawa nito na ginamit ni Jesus Christ? Basahin natin ang verse 10. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang mga manunuyaw or manangungayaw sa ama o ina ay mamamatay silang walang pagsala. So ginamit po ng ating Panginoong Jesus yung salitang entole or salitang utos ng Diyos, at ang example or halimbawa ng utos ng Diyos ay nasa versikulo 10. Na ano ang sabi? Igalang mo ang iyong ama't ina. Nasaan po ba ang igalang mo ang iyong ama't ina? Nasa 10 utos. Kaya kung mayroon mang entole or mayroon mang utos ang Diyos na tinutupad ng mga nalalabi ayon sa Revelation kapitulo 12, ang talata ay 17, ito po yung mga tao na nagsisitupad doon particular sa 10 Commandments. Ibig sabihin, hindi lumalabag sa 10 Commandments. Ibig sabihin, masunurin sa kautusan ng Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, ang pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos, ito po yung nagpapahiwatig na minamahal natin ang ating Diyos na manalalang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Paano natin nasabi? Sapagkat kung babasahin natin yung John chapter 14 verse 15 na sinabi ni Kristo, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya naman kung ating pupuntahan yung Revelation 12 verse 17 na hinuhulaan at nagpapatuloy ito hanggang sa panahon ngayon, na yung mga nalalabi na mga tao na mga ligtas na tao, yung kanyang karakteristik, ibig sabihin sila po ay iniingatan nila ang utos ng Diyos, mga kautusan ng Diyos sa kanilang puso. Ito po yung kanilang unang palatandaan. Kasama po dito yung 10 Commandments. At pangalawa, sabi po ng Biblia, mayroong patutuo na Jesus. Ano ba itong patutuo na Jesus, Brother Jonald? Sa Bible, mayroon pong dalawang klase yung patutuo. Pwede nating sabihin ito po ay objective genitive at yung tinatawag na subjective genitive. Na minsan tayo ang nagpapatutuo kay Jesus at si Jesus ang nagpapatutuo tungkol sa atin. So sa Bible, mayroong pong kasagutan ang Biblia kung ano ba ang kahulugan ng patutuo na Jesus. Kung ating pupuntahan ang Bible and the book of Revelation, chapter 19, versikulo 10, or chapter 19, verse 10, na ganito ang sabi. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan, ako'y kapwa mo alipin at ang inyong mga kapatid na mayroong patutuo na Jesus. Ano daw? Ng inyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo na Jesus
ay siyang espiritu ng hula. Ito palang patuto ni Jesus ay dinefine mismo sa talatang ito na ito po pala ay ang patotoo ni Jesus ay siya ang espiritu ng hula. Ibig sabihin, gift of prophecy. Kaya naman sa dinabi namin ng relihiyon, sila po ay allergy sa propeta. No? Kaya nga sila ipinaparatangan ang ating kapatid na Sister Ellen White na false prophet sapagkat wala na daw propeta sa panahon ngayon. Pero mga kapatid at mga kaibigan, pagka wala pong propeta, yung inyong iglesia, mapanganib po yan mga kapatid. Sapagkat ang Bible ang nangunguna sa bawat yugto ng panahon. At sa mga bayan ng Diyos, walang iba kundi mga propeta. No? In the Old Testament, Prophet Elijah, Prophet Moises, sino pang mga propeta? Prophet Isaiah, marami pong mga propeta. Puro propeta po ang ginagamit ng Diyos na manguna doon sa kaniyang bayan. Kaya nga noong sa ating na mga Seventh-day Adventist, mayroon po tayong kinikilalang propetesa ng Panginoon at ito po ay walang iba kundi si Sister Ellen White. Sa kanya pong ibinigay yung spirit of prophecy or gift of prophecy. At kaya kung bakit natin nauunawaan ang mga nakaraan, ang mga nangyayari at gayon din sa kapanahunan natin because of the spirit of prophecy. At ito po ang nangyayari sa kapanahunan ngayon na kung bakit ang dyablo, na kung bakit si Satanas ay galit sa mga nanalabi dahil mayroon po silang espiritu ng hula. Ibig sabihin, nalalaman nila ang dalaw ng kaaway, nalalaman nila ang nangyayari sa panahon ngayon at nalalaman nila ang nangyayari sa hinaharap dahil nasa kanila ang espiritu ni Kristo. Katulad halimbawa ng ating babanggitin, no? Sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, ang talata ay 10, na ano ang sabi ng Biblia? Unang Pedro, kapitulo 1, ang talata ay 11. Simulan natin sa 11. Na sinisiyasat ang panahon, ang kahulugan kung ano ang at kailan panahon itinuturo ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una, ang mga bagay, ang mga pagbata ni Kristo at ng mga kaluluwalhatiang hahalili sa mga ito. Kaya nga mga kapatid, sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, ang bersikulo ay 11, itong mga propeta, itong mga lingkod ng Diyos na sumulat ng Biblia, at kasama ng Panginoon, yung Espiritu ni Kristo ay sumasa kanila. Kaya sila nagiging perfect yung kanilang pagsulat, yung kanilang ang salita ng Diyos, walang pagkakamali dahil ginagabayan sila ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo ay sumasa kanila. Gayon din itong mga nalalabi sa huling panahon. No? Mayroon silang spirit of prophecy or gift of prophecy. Kaya malinaw at maliwanag sa ating paglilinaw sa ating kaibigan na si Benj Bogart, ay malinaw po na ang kautusan na Ten Commandments, hindi po ito para lamang sa Israel, kundi ito po ay nananatili or magpahanggang wakas. Sapagkat kung atin pong sasabihin na ito'y para lang sa Israel, kung ang tao ngayon pumatay, dapat hindi po matatawag na kasalanan. Sapagkat sinasabi po ng Bible, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan, according sa aklat ni John. No? Kaya malinaw na umiiral pa ang utos hanggang sa kapanahunan ngayon dahil yung mga paglabag sa utos natatawag po na kasalanan. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong mga tanong about sa Bible, no? Mayroon po tayong calling. Pwede po kayong magtawag ngayon. Ang number po na yung tawagan 0931-91-93744. Ulitin ko po, 0931-91-93744. 744. Isa na lang po, ulitin ko po. 0931-91-93-744. Ito po yung ating numero at pwede po kayong tumawag mga kapatid at tayo po ngayon ay live question and answer at sa tulong ng Diyos atin po itong pipilitin na bibigyan natin ng kasagutan or mga kapatid. So, yun po ang ating masasabi dyan patungkol sa mga bagay na ating paglilinaw sa ating kaibigan na si Benj Bogart, no? Na hindi natin tinatanggap or hindi tayo sang-ayon
na ang utos na Ten Commandments ay para lang or para lamang sa Israel. Yung word na lamang, hindi natin yan tinatanggap. Ulitin ko po, tayo po'y naniniwala na ang kautusan na Ten Commandments, una ibinigay ito sa bayan ng Israel or bayan ng Diyos. Kaya dito po ay maliwanag na kung mayroon mang itinuturo ang Diyos patungkol sa kautusan, ito po ay walang iba mga kapatid at mga kaibigan, nananatili po ito hanggang sa ngayon. At mayroon palang question mga kapatid, no, na nais ko lamang pong sagutin. Na kung bakit daw sa panahon ni Jesus Christ ay hindi po tinuro ang 10 utos daw, yung pag-ibig sa Diyos na huwag kang gagawa ng larawan kasama yung Sabat. Ganito po yan mga kapatid, no? Kung ating pag-aaralan ang New Testament, ang ating Panginoong Jesus, actually, siya po ay sinugo ng Diyos sa lupa. Una, upang iligtas tayo mula sa ating kapahamakan na darating. Yung ating kasalanan na walang kabayaran sana, siya po yung nagsilbing tubos sa atin. Ito po yung una kanyang ginawa. At pangalawa, hinanap po niya ang nawawalang banay ni Israel. Yung katauhan ni Israel o yung katauhan, yung mga kabilang sa bayan ng Israel, hinanap po ito ng Panginoon. Ito po yung kanyang pangalawang dahilan kung bakit siya naririto. Pagdating po mga kapatid at mga kaibigan, doon sa tinatawag na New Testament, kung bakit ang Panginoon ay wala tayong nabasa ni isa mang talata na nagturo ang Panginoong Jesus na mangilin ka na ng araw ng Sabat at huwag kang gagawa ng larawan. Dahil ang misyon ng ating Panginoong Jesus ay doon po siya nakasentro, nakafocus sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, mga kapatid, pagdating po sa mga bagay na ito, hindi po sila nakakalabag. Particular, the first to fourth commandments, hindi po nakakalabag ang Hudyo dyan. Bakit? Ang mga Hudyo nasa templo. Grabe sila pagdating sa pag-ibig sa Diyos. Nangingilin sila ng araw ng Sabat. Subalit, mayroon pong mga pagkakaiba lang. Yung pagdating sa araw ng Sabat, sila po ay ginagawa ni Jesus Christ sa kanila. Sila po ay itinutuwid ng ating Panginoong Jesus dahil sa kanilang mga tradisyon na tao at kanilang ipinapantay doon sa utos ng Diyos. Kaya doon sila nagkakaiba at doon sila ikinokorek ng Panginoon. Pagdating naman sa ikapo, itong mga Pariseo ay faithful po ito at ang mga eskriba. Kung babasahin natin dyan sa Matthew chapter 23, na sabi ni Jesus Christ, nagsasauli kayo ng mga 10 bahagi ng yerba buena, ng ruda, tama ang inyong ginagawa, sabi ng Panginoon, ngunit kinakaligtaan niyong mahabag. Sapagkat yung kautusan ng Diyos, hindi lamang po first to fourth commandments, kundi ang kautusan ng Diyos ay meron pa pong pag-ibig sa kapwa. Saan po nagkakamali ang mga Pariseo at ang mga tao sa kapanahunan niya, particular sa Hudyo? Walang iba kundi yung pag-ibig sa kapwa. Pansinin natin sa panahon ng bagong tipan, wala kang mapapakinggan na sinabi ni Jesus Christ na mangiling kayo ng araw ng Sabat. Wala. Bakit? Nakikita ni Jesus Christ ang mga Hudyo every Sabat nasa sinagoga. Palagi silang nasa templo. Hindi sila gumagawa ng larawan. Hindi katulad doon sa lumang tipan na sinabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. At ito naman ay nagre-refer doon at kinukorek ng propeta ang pagsamba ng mga tao dahil doon sila nakapokus sa mga larawan na inukitan. Kaya mapapansin natin doon, meron silang ginagamit yung propeta na sinabi ng Diyos na ako lamang ang Diyos mo. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ang tao ay sumamba sa ibang Diyos, particular sa mga larawang inanyuan. Pero pagdating sa bagong tipan, pansinin mo, mayroon bang sinabi ang Diyos na huwag kang gagawa ng larawan doon? Ay wala ho. Bakit? Ang panahon ng bagong tipan, ang mga Pariseo, sila po ay grabe po sa pagsunod sa kautusan, particular sa pag-ibig sa Diyos. Saan po sila ikinokorek ng Diyos? Pagdating po sa pag-ibig sa kapwa. Bakit? Ang Pariseo, mga kapatid at mga kaibigan, minsan nakakaligtaan nila ang mahabag sa kapwa. Palagi nilang tinutulog sa kanilang kapwa. Ibig sabihin, alam nila ang kautusan, na ganito ang kautusan, subalit nakakalimutan nila at nakakaligtaan nila na ang kautusan hindi lamang po pag-ibig sa Diyos or first to fourth commandments, kundi mayroon pang kautusan na pag-ibig sa kapwa. Kaya naman doon sila
kinokorek ng Panginoon. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Parang ganito lang po. Halimbawa, yung anak mo nagkakasala sa iyo. Halimbawa, yung anak mo na hindi naman nagkakasala sa iyo, sasawayin mo ba siya o hindi? Ay, hindi naman. Kung saan nagkakasala yung anak mo, doon mo siya sasawayin. Nakuha niyo ba yung aking example? Medyo mahinang example, pero alam ko makukuha yung gusto kong sabihin. Parang ganito sa panahon ni Jesus Christ. Kung saan nakalalabag yung kanyang bayan, yung bayan ng Diyos, yung mga Hudyo, ay doon nila, or doon ni Kristo sila itinutuwid, ikonokorek. Yun po ang kadahilanan kung bakit wala po tayong makikita na nag-utos ang Panginoon ay pangilin mong Sabat. Bakit nangingil ng Sabat? Pero doon sila ikinorek ng Panginoon sa pagkeep ng Sabat. Pero ang Sabat hindi kailanman nawala. At hindi nagturo kailanman ang Panginoon sa bagong tipan na ipangilin mo ang araw ay huwag kang gagawa ng larawan. Bakit hindi naman ang Hudyo gumagawa ng larawan? Alam nila yon. Doon sila ikinokorek ng Panginoon sa pag-ibig sa kapwa. Doon po sila mga kapatid. Kaya naman, malinaw at maliwanag na ang Bible, kinokorek po ng Bible or ng Diyos ang tao pagka kung saan siya nagkakamali. Katulad halimbawa dito sa atin, sa panahon natin ngayon. Hindi po kailanman ginalaw yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ang ginalaw po ng Antikristo yung first to fourth commandments, yung first to fourth commandments na original 10 commandments ayon sa Exodus chapter 20, tinanggal po ito ng Antikristo, inalis niya. Gumawa po siya ng sarili niyang kautusan na first to fourth commandments at inilagay niya doon sa 10 commandments. Ipinaghalo niya. Kaya nga kung babalikan niyo po yung previous natin na pag-aaral, particular sa public preaching, si Satanas po mga kapatid, ang kanyang pangdadaya, yung kanyang utos na siya yung may gawa, inihalo niya doon sa kautusan ng Diyos. Kaya hindi napapansin ng tao. Kaya tingnan mo ngayon yung ating mga Roman Catholic na mga kaibigan. Okay lang sa kanila maglarawan, maghalik sa larawan, magyukbo. Dahil wala namang nakalagay na huwag kang gagawa ng larawan sa kanilang 10 commandments, di ba? Pero pagka inyong sabihin na mayroong kautusan na ganyan, hindi yan ang tunay, doon pa lang sila mamumulat. Sapagkat yung original na 10 commandments ng Diyos ayon sa Bible, iba doon sa 10 commandments ng ating mga kaibigan na Roman Catholic Church. Kaya yan po ay mapanganib. At sa pahuling panahon na ito, kung bakit ganito ang message ng Diyos in the last days through messenger, sapagkat ito po ang nalalabag ng kaaway ng Diyos. Ito po yung nalalabag. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan ko, ang pangdadali po ng kaaway ngayon, alam niyo po ba? Na kinangsangkapan niya yung kaniyang mga alipores, ay kanyang mamahalin ang kapwa, no? Hindi kasi nahahalata ng tao. Meron po akong isang reference na ito, nakita ko po ito sa isa nating pastor na si Pastor Ivory, no? Na kinuha niya po yung quotation ni Sister Ellen White according sa aklat na medical mission, medical ministry. Hindi ko alam kung nandito ba ito yun. Sa susunod na lang siguro, no? Hindi ko po nalagay dito, hindi ko po nasulat. Na si Satanas, ang kanyang gagawin sa huling panahon, para dayain ang tao, siya po'y mag-perform ng mga miracle. Ibig sabihin, ang kanyang gagamitin through medical mission. Para sabihin ng tao, ito'y mula sa Diyos kasi mabuting kanyang ginagawa. Pero hindi napapansin ng tao yung utos na pinakamahalaga. Sapagkat yung pinakamahalagang utos, mga kapatid, alam niyo po ba kung ano? Pag-ibig sa Diyos. At kung ating titingnan yung pag-ibig sa Diyos, nakasaad po doon kung paano natin iibigin ang Diyos. Siyempre, huwag tayong magkakaroon ng Diyos maliban sa Kanya. Yung Diyos lamang na gumawa ng langit at ng lupa. Siyempre, hindi tayo gagawa ng larawan. Hindi tayo gagamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At siyempre, aalalahanin natin ang araw ng Sabat. Ito po yung summary ng kung paano natin iibigin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, Mark chapter 12, verses 28 to 29, mayroong nagtanong sa Kanya kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Ang sagot ni Kristo, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang utos sa kautusan. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa na gaya ng inyong sarili. So nahahati mga kapatid, ang pinakamahalaga pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa.
Kaso nga lang, kung babalikan natin doon sa bagong tipan, sa panahon ni Jesus Christ, hindi natin mababasa or wala tayong napakinggan kay Kristo na nagturo siya doon sa mga Hudyo, mga Hudyo na sinabi niya na huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa ng larawan, alalahanin mong sabat. Hindi niya inisa-isa mga kapatid. Yung ginamit niya na term is ibigin mo. Bakit ginamit ito ni Jesus Christ? Kasi itong mga Pharisee, mga kapatid, ang kanilang pagsunod hindi nagiging sakdal, no? Hindi nagiging sakdal dahil walang pag-ibig. At alam natin yung pag-ibig ay makakamtan natin ito. Walang iba doon sa ating Panginoong Jesus sapagkat siya yung Diyos. According sa aklat ng John, na God is love, no? God is love. Yung Diyos ay pag-ibig. Kaya naman, pag nasa inyo ang Diyos, ibig sabihin, nananahan sa inyong pag-ibig ng Diyos. At the more ka umiibig sa Diyos, the more natin natutupad ng perfect ang kautusan. At gayon din sa ating kapwa. Tingnan mo kung mayroon kang pag-ibig sa Diyos. Yung word lang na pag-ibig, mga kapatid, kung mayroon kang pag-ibig, magagawa mo para lang sa Diyos. Alam ko ito, nararanasan ito ng mga tao na may mga pag-ibig. Kahit na sila po'y pagod na sa trabaho, kahit sila po'y may mga sakit, kahit na po sila'y inuusig, dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, sila'y nagpapatuloy sa pagmamahal sa Diyos. Kaya nagiging perfect ang pagsunod sa kautusan dahil po sa pag-ibig. Gayon din sa kapwa mo. Kahit na ikay saktan ka ng iyong kapwa, gawan ka ng pasalita na masama ng iyong kapwa, o ano mang gawin ng kapwa mo sa iyo, kung mayroon kang pag-ibig na nananahan sa buhay mo, hindi ka magagalit sa kanya. Bakit? Mayroon kang pag-ibig. At kung mayroon kang pag-ibig, mga kapatid, hindi ka makakagawa ng pangangalo niya. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti sa atin na mayroong kautusan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung lahat lang ng tao sa buong sanlibutan ay mayroong Kristo at nasa kanyang pag-ibig ni Kristo, wala ngayong mga pulis. Wala ngayong kulungan. Bakit? Ang tao ay puro pag-ibig, no? Hindi sila gagawa ng pang-rape, hindi sila gagawa ng pagnakaw, hindi sila gagawa ng pagpatay, or ano pa man. Bakit? Mayroon silang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga kung ating titingnan sa kalangitan, mga kapatid, ay wala po doong mga makasalanan. Ibig sabihin, wala doong bilangguan sa langit. Sapagkat doon, mga kapatid, mga banal po ang makakapasok doon. Ibig sabihin, walang kapintasan. Kaya nga, kung bakit mayroong kautusan, ay dito po ay, kung sabaga, gusto ng Diyos na maging perfect yung ating character because of the law, no? Of the law. Sapagkat sabi ng law, huwag kang papatay. Nasa isip natin yan, inilagay ng Diyos sa ating puso at isipan. Anong sabi ng Panginoon? Na malalaman natin, huwag ako papatay. Dahil yan sa kautusan. Ibig sabihin, nagtuturo ang kautusan na huwag ikaw, huwag ako, huwag tayong lahat magkasala sa Diyos. Yun lang pong gawain ng kautusan, mga kapatid. Malaki pong gampanin ng kautusan sa ating kaligtasan. Bagamat, uulitin ko po, para hindi po tayo ma-misinterpret, ano? Ang kautusan hindi po makapagpapatawad, hindi rin po makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, subalit ang kautusan, mga kapatid, ay napakalaki ng gampanin. Tinutulungan tayo na ihatid kay Kristo at tinutulungan tayo na huwag magkasala sa Diyos. Okay? Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa Romans chapter 13 verse 8 to 10 na sinabi ni kapatid na Alfred na ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan, no? Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. The more ka na umiibig, the more tayo na umiibig, the more natin natutupad ang kautusan. Pansinin mo yung may mga tao na may pag-ibig sa Diyos. Minsan, hindi na yan makakain dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Grabe, busy sa gawain ng Panginoon, no? Yan. Ano pa yung may pag-ibig sa kapwa? Busy, mga kapatid, sa pag-ibig sa kapwa, pagbigay. Kaya nga may mga pag-ibig na tao, mga kapatid, alam niyo po ba? Hindi yan nanghihinayang na gumasto or magbigay ng mga kung ano-ano para sa Diyos. Hindi po sila nanghihinayang. Bakit? Mayroon po silang pag-ibig. Ako po, mga kapatid, mayroon po akong testimony. Hindi ko naman po ito ipinagmamalaki yung aking sarili sapagkat alam ko naman na kung wala sa aking si Kristo, hindi ko po ito magagawa. When I was a Baptist, ito po yung nangyari sa aking pamilya na kami po kasi meron kaming first fruits. Yung tinatawag na
Yung unang sahod mo, ibibigay mo sa Diyos. Kumbaga, ito yung unang bunga mo, ibibigay mo lahat sa Panginoon. So, doon po ako naka-experience, mga kapatid, na talagang iniyakan ko talaga. Hindi ako nang hinayang, natuwa ako na aking naramdaman sa aking puso ay joy, na walang katumbas na kasiyahan. Bakit? Hindi ko ito magagawa kung wala ang Diyos. Nabiruin mo kahit na yung pamilya mo, na walang makain sa araw ng bukas, sinakripisyo mo alang-alang sa pag-ibig mo sa Diyos. At alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, grabing iyak ko doon pagbigay ko. Pero hindi ako umiyak dahil sa nanghinayang ako, hindi ganon. Kundi dahil sa tuwa na ramdaman ko sa Panginoon. Bakit? Inisip ko na kulang pa ito, Panginoon, sa ginawa mo sa amin na mga tao na tinubos mo kami sa Kalbaryo sa cross. At alam niyo po ba, mga kapatid, yung miracle ng Panginoon? Mismo po, mga kapatid, sa hapon na iyon, sapagkat ang simba namin Sunday, tapos umuwi kami na hapon na, yung asawa ko nang hinuktok. Ewan ko lang kung anong problema siya. Sapagkat kami mga pagkakinabukasan, yung mga bata, walang gatas, wala kaming asukal. Yung aming bigas siguro nasa isang salmon, isang takal or dalawang takal, hindi ako nagkakamali. Bago po magtakip sili, mga kapatid, bago po magdilim or bago po maggabi, mayroon pong kumatok sa aming tahanan. Isa naming kapitbahay, isang born-again Christian, may dalang bigas, 5 kilo, may dalang ulam, at mayroon pang pera. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa loob ng isang buwan, kasi wala akong sweldo, wala akong pera niyan, pinakain po ako ng Panginoon na hindi ko kayang i-explain kung paano ako pinakain ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo po ba, nag-grass cutter ako kasi noon janitor po ako bago ako naging security aid. Ako po'y janitor, tagalinis ng school. Lahat ng magkakakita sa akin na teacher, sabi nila, yung kanilang puso ay para daw kinukulos. Naluluoy sila, nahahabag sila sa akin. Minsan may nag-aabot ng 100, may 200. Sabi niya, Junal, para yun sa'yo, pangbili mo ng pagkain sa mga anak mo, mga ganyan. Sabi ko, wag naman po, wag. Kanya, hindi, tanggapin mo ito, magalit pa sa'yo. Tanggapin mo ito, from the bottom of my heart. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Sa loob ng isang buwan, mga kapatid, wala akong sahod yan. Pinakain kami ng Diyos sa mga bagay na hindi ko kayang ma-explain. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano yung gumawa ang Panginoon. Yan po, mga kapatid at mga kaibigan. Doon pa lang kami sa baptist, kaya nga siguro isa po sa kadahilanan kung bakit kami po, ang aking sambahayan ay kinaawa ng Diyos. Siguro dahil sa mga bagay na ito. Sapagkat hindi ko po ito pinagmamalaki pero ito po yung testimony ng aming pastor. Palagi po ako yung pinagmayayabang doon sa kanyang mga pastor na katulad namin ng mga Bible Baptist. Kaya nga doon sa Bible Baptist parang maraming nagsiselo sa akin doon. Kasi yung dating partner ng pastor na mga professional na tao pa, nang dumating po ako, mga kapatid, na palitan na. Kumbaga ako na yung palaging dinadala ng pastor papunta sa ibang bayan kung siya ay speaker. At pagka kami kumakain, kasi yung mga pastor ay kakaiba yung kanilang kainan. Kung sa baga espesyal. Nakasama ako doon, mga kapatid, sa kung anong kainan ng mga pastor. Akong ordinaryong membro, nakakasama ako doon sa pagkainan. Ang nangyayari po, nito, sinasabi ng pastor, ganito, ganyan. So, ito naman ay galing sa Diyos, no? Ibagamat sinare ko lang po na ganito po yung aming karanasan ng kami po ay Bible Baptist believer. So, yan po, mga kapatid, napaka-amazing po ang Panginoon. At kahit na po ito yung aking damit, alam niyo po ba ito? Puro lang po ito bigay. Itong aking sinusuot, hindi ko po ito binili, mga kapatid. Binigay lang po ito ng aking ate. Yung ate ko na nasa Maynila, binili niya po sa ukay-ukay ito. At ito yung damit ko, mga kapatid. Ito po'y galing sa Masbate City nang kami po'y nangaral doon sa publiko. Pag-uwi namin, marami pong nagpadala sa amin ng mga damit, mga tulong, ng mga financially. Doon po, mga kapatid. Bagamat yung aming pera na ubos, sapagkat epektibo mangaral ang isang tao, method ni Jesus Christ yung gagamitin mo. So, pag-uwi namin, dinubli pa ng Panginoon yung blessing namin. Dinubli pa financially at gayon din sa mga damit. Hindi namin kaya maakuparan or ibig sabihin, hindi namin kayang madala na, sobrang dami. Mga damit, mga long sleeve. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kahit isa po sa aking damit, alam niyo po ba, mga kapatid, hindi po ako nakabili kahit isang damit. Ganito, yung long sleeve, hindi ko. Kahit na yung sapatos ko na sinusuot, 2 sapatos ko, puro po yung bigay ng mga pastor doon sa aking pinangaralan.
Tapos wala nga akong kahit isa na binili sa akin, sarili kong damit, wala. Tapos kung anong meron kami dito, puro po ito bigay na galing sa Diyos. Ginamit lang po ang mga kapatiran. Kahit itong mga aklat na ito, puro po ito bigay. Itong Biblia, ito naman ay hindi sa akin sapagkat ito po ay 2 box na marami po ito. Nung mga nakaraang mga buwan ng ating pangangaral, meron po mga natumanggap sa kay Kristo. Yung ating unang pangangaral is, yung talagang nagsimula kami, 8. Tapos yung sa sunod naman na taon ay 10. Kasama po doon si Christine, yung ating kasama palagi na isang masigasig din. At yung nakaraang mga buwan, nakalipas na mga ilang buwan na, bali 14 po sila ng mga kaluluwa. Kaya yung Biblia natin, ibinibigay natin ito sa mga tumatanggap. Pero sa ngayon ay going to Bible study, kaya after sang Bible study ay doon pala natin bibigay yung Bible. Kaya pagka mayroon namang kaluluwa na tumanggap sa Panginoong Hesus, yung Bible na sa aking uluhan, hindi nyo na po yan makikita mga kapatid sapagkat ibibigay na po natin yan. So yun po ang aming kalagayan ng aming buhay, no? Itong aming tinitirhan mga kapatid, sa totoo lang po, hindi po ko po ito hiningi. Ang naawa nito sa amin na ginamit ng Panginoon, hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan, pero magkakapatid po sila na sabi niya, Junal, akong bahala sa bubong, mga ganyan, papahiraman kita. Tapos, nirefuse ko pa mga kapatid. Sabi ko, ayaw ko po. Pero, nagalit pa sa akin. Mayaman ka. So, sa madaling sabi, tinanggap ko naman. At yung pinahiram sa amin na pera, hindi na pinabayaran. So, yun po mga kapatid, kung bakit kami merong tirahan na ganito. Kasi dati doon yung aming tinitirhan, pagka umulan, hindi kami makatulog masyado dahil grabe yung bubong tulo-tulo. Minsan yung anak ko, pag grabe yung lakas ng ulan, hindi namin namamalaya na yung aming palang higaan, yung aming kutson ay lumulutang na sa tubig. Yan po yung aming kalagayan doon. Pero ang Panginoon ay nagbibigay sa tamang panahon. Yun po mga kapatid at mga kaibigan. Kahit na po yung nagkasakit yung aking anak na lalaki, dahil minsan bilang magulang, ako rin po masasabi ko na mayroon din akong pagkukulang. Dahil nakafocus kasi ako sa ministry. Nung sa kapanahunan pa po ng hindi pa po pandemic, sapagkat halos buwan-buwan po kami nag-crusade. Mga satellite crusade at saka mga malaking event. Itong ang Tinig Media Ministry. Hanggang sa yung aking anak, minsan umuwi kami na hindi kami makakain ng maayos dahil minsan umuwi kami ng 10:00 ng gabi. Pagdating namin sa aming bahay, matutulog na yung mga bata. Tapos, napabayaan ko ho, mga kapatid, bilang magulang, ako naman ay may pagkukulang sa aking anak sa pag-aalaga. Kasi, nakafocus kasi kami sa ministry. Pero kasama namin sila. Ngayon, dumating po ang panahon na ang aking anak nagkaroon po siya ng tinatawag na meningitis. Grabe po ang gasto po mga kapatid, no? Nasa mahigit po 60,000. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung miracle ng Panginoon? Kahit piso, hindi po ako gumastos niyan. Doon ko po nakita na God is amazing. Kahit piso, wala po akong ginasto. Mayroon pong isang aking ate, yung ate ko po. Hindi naman po kami mayaman, mahirap lang din po kami. Yung ate ko, kasambahay lang po yun. Yung kanyang inipon na pera ay tinulong sa aking anak. Nagulat nga ako kasi pinag-ipunan niya yun, pero tinulong lang sa anak ko, tapos hindi pinabayaran kahit piso. Kaya sabi ko, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Sabi ko, doon ko nakita na wala tayong kailangan pangambahan sa lahat ng ating buhay, pinansyal man o anuman, dahil ang Diyos ay sumasa atin. Mga kapatid, marami pa po mga testimony na talagang napaka-imposibleng bagay. Kaya nga, hindi lamang po sa panahon ng lumang tipan, ang Diyos ay gumagawa at gayon din sa kapanahonan natin. At alam ko gayon din sa inyo. Hindi kayo makapagpapatuloy hanggang ngayon kung hindi kayo naka-experience ng pagpapala or ng kapangyarihan ng Panginoon. So yun po mga kapatid, no? Wala pong tumawag, wala pong question and answer. Sa susunod po mga kapatid, mas maganda pwede po kayong tumawag. Baka mayroon pong mga Catholic Church dyan na nanonood or mga kahit na Adventist. Ito po ay atin sasagutin sa abot lang ng ating makakaya sa tulong ng Diyos. Uulitin ko po yung ating numero, 0931-9193-744. So hanggang ngayon lang po mga kapatid sapagkat ang oras po natin ay alas 4:44 na. Kaya magpapaalam na po tayo. At syempre po bago tayo mag-closing prayer ay nais ko lamang pong bumati, no?
sa ating mga kapatid sa pananampalataya na sa atin po ngayon ay naka-tune in at nanonood. At gayon din sa lahat ng ating mga sharer, no? So una po sa aking babatiin ay walang iba kundi si Tita Jelly, no? Cordero, binabati ko po. At gayon din kay Kuya Lito Cordero. At gayon din kay Sister Buenafi Garcia. Magandang hapon po sa iyo, Sister. At binabati ko rin po si Sister Maririna, no? Ng magandang hapon sa inyo. At gayon din kay Sister Ming Gomez Antonio at kay Brother Dindo Hernaldo. At binabati ko rin po si Sister Eva Dayapera Kanhi. At gayon din kay Sister Tess Paderes, no? Magandang hapon sa iyo, Sister Tess. At gayon din kay Sister Arlene Sarti Moreno at kay Sister Yoli Iscabosa Mons Ortiga. At gayon din sa ating sharer, no? Na si Brother Renz Padua. Siya po ay masigasig natin na mga sharer na sa iba't ibang mga ministry. At siyempre po, gayon din si Sister Marivic Pinones, kay Sister Bambi Perez, at gayon din kay kapatid na Nico Chan, at kay Sister Losi Dongo Di Guzman, at kay kapatid na TJ Rabanso. At binabati ko rin po si kaibigan natin na Binge Bogart. Alam ko mapapanood niya naman ito, at aantayin naman natin yung kanyang komento sa mga bagay na ito. At siyempre po, binabati ko rin po yung ating tita, no? Si Tita Jeannie Mutia. Yan. Naway nasa mabuti kang kalagayan. At gayon din kay kapatid na MC Tibor at kay Sister Nani Padrakila Rabino at gayon din kay Mark Anthony Cabeza at kay kapatid na Alfred Apila Favorite at gayon din kay Sister Alma. Magandang hapon sa inyo. At binabati ko rin po si Sister Annaliza Ortiga Bufis. Maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos sa ating pangangaral. At kay Juliet Istulatan. Binabati ko rin po si Cecilia, si Sister Cecilia Baal. At gayon din kay Sister Eileen Gonzaga Mupia. At kay Mark Solina Constantino. At kay kapatid na Buni Kining. Binabati rin po natin si Sister Bibi Alaceda Saging at kay Joey de la Peña Lakay at kay Jenna Canyo Usabel. Siyempre po si Brother John Olgina, magandang hapon sa inyo. At gayon din kay Sister Myrna Mendoza at kay kapatid na Prede Laksa. Ayan. At kay Sister Marilu Bata at kay kapatid na Zeni Zaldoa. Binabati ko rin po si kapatid na Rosindo Sapanta at kay Sister Marivic Pernones at kay Sister Estrella Ubaldo Juan Acosta. At gayon din kay Sister Alma Altarejos de Jesus. At kay Sister Jolit Istolatan at kay George Nes at kay kapatid na Baby Alasida Saging. Saging, ayan. Binabati ko rin po yung mga kapatid natin na si Kuya Sam Nazaret, kay Kuya Ronald Barin, gayon din kay Kuya Roy Nodo Primero, at kay Sister Balarta, no? Binabati natin Sister Balarta. At gayon din kay Joey de la Piña Lakay. At kay siyempre po kay Sister Josephine Bidanya Caliboso at kay Sister Miriam Bellones Balarta. At gayon din kay Sister Maria Delia Barnadera Barnido at kay kapatid na Lynn Ribolio. So binabati ko rin po si Sister Jemima Evans, no, Evangelista, at gayon din kay sa mga Yusuya family, kay Sister Sharon Grace Cruz Yusuya, at gayon din kay Kuya Edwin, no, Yusuya, at gayon din kay Sister Melba Ferlado at kay Kuya Bongs Kikban, no, binabati natin. At sa oras pong ito, kung kayo po yung mayroong pabati, ay pwede po kayong mag-message dyan, no. Binabati ko rin po si Sister Lolo Yense, no? Binabati natin ng isang mapagpalang hapon. At gayon din sa kay Sister Burley, no? Balsinas Contreras Delfin. Binabati natin ng magandang hapon. At kung kayo po ay mayroong gustong ipabati, mayroon pa po tayong natitirang 1 minute, no? Bago tayo magpaalam. So si Rene Tabacon, ayan, nawala tuloy. Rene Tabacon Kabuga. Yan, magandang hapon sa inyo kapatid.
So, binabati ko rin po si Tita Lenny Mangubat at si Brother Jevin Hunyo from Light in the Dark Ministry. At gayon din si Sister Shola at si Auntie Lucy from Kapitulo Versikulo. At siyempre po mga kapatid at mga kaibigan, atin pong idalangin lahat ng ministeryo sapagkat pagdating po ng takdang panahon ng sandilo mga kapatid, yung inyong pagpapagal ay magbubunga po ito sapagkat makukonvert po ito ng mga tao na nasa iba't ibang pananampalataya pagdating po ng sandilo. Siyempre, binabati pala natin si Sister Maricel Llaneta. Pinapabati po siya ni Sister Maria Delia Barnido. No? Yan. At gayon din kay Charlene Pabiala Falorin Santiago. At gayon din kay Arnaldo Borlaza Magsalin. Ayan. So, pasensya na minsan sapagkat nabubulol po yung abang lingkod dahil hindi po tayo maganda magsalita, no? Dahil po sa mababa po yung ating pinag-aralan. At gayon din kay Joey De La Piña Lakay, nabati na po natin. Okay, sa oras pong ito mga kapatid, bago tayo magtapos, meron po akong hihilingin sa inyo. Ating pong idalangin pala si Sister Evangeline Binuya at gayon din sa kay Sister Jim Evangelista, no? Naway sila po ay gumaling na ng tuluyan sapagkat ngayon medyo na magaling ang ating dalangin sa Diyos na talagang full recovery mga kapatid. At gayon pala binabati ko pala si Brother Ver, no? Binuya Balagtas at sa kanyang asawa, no? At sa lahat po ng hindi ko nabati, ako po humuhingi ng paumanhin sapagkat minsan ay makakalimutin na po ako at hindi ko po mabasa ang iyong mga komento. So sa oras pong ito mga kapatid, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa hapon na ito na kayo po, Panginoon, ay nagmamahal sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kami po ay dumadalangin, nawa Panginoon ay tulungan niyo po si Brother Binch Bugart, nawa Panginoon ay mamamulat ang kanyang kaisipan at tanggapin niya ang katotohanan na mula sa inyo. At kung kami man ay nakagawa ng kasalanan sa aming mga kapatid, at lalong-lalo na po sa inyong banal na kautusan, naway niyo po kaming mapatawan. Dalangin namin si Sister Jimima Evans na nawa Panginoon ay gumaling po siya, na bigyan niyo po siya ng kumplitong kagalingan. At ngayon din kay Sister Evangeline Binoya Balagtas at sa kay Kiambao family. At ang aming pong mga kapatid sa buong sanlibutan, Panginoon, na mga nagtatrabaho na para sa kanilang pamilya at upang sa inyong gawain, bigyan niyo po sila palagi ng malulusog na pangangatawan. At gayon din po pa kami, Panginoon, ay tulungan na paalalahanan ng inyong mga kautusan na huwag nang magkasala muli sa inyo at mabuhay na may kabanalan sa inyong kalooban. Salamat po, Ama, ng marami. Dalangin din po namin ang aming mga Bible interested na nawa Panginoon ay walang hadlang ang kanyang pamilya. Tulungan sila na mabuksan ang kanilang kaisipan patungkol sa katotohanan. At gayon din po ang iyong abang lingkod na sa amin pong darating na Bible debate ni Pastor Rayan Puentes this coming Sunday. Nawa Panginoon ay maging maayos po ang aming gagawing debate. At gayon din sa aming darating na debate ng Pentecostal dito po sa aming lugar, nawa Panginoon ay maghari ka sa bawat isa at lumitaw ang iyong katotohanan. Salamat po, Ama, sa pagmamahal mo at sa pakikinig mo sa aming mga dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again mga kapatid, mayroon po palang formal debate ang iyong abang lingkod. Tinanggap ko po ang formal debate ni Pastor Rayan Puentes sa Debaters Convention this coming Sunday na 7 p.m. po ng gabi, no? Ito po yung ating formal debate. Ang atin pong topic is True Church. Atin pong idalangin, nawa ay matuloy po ito at bigyan po tayo ng Panginoon ng magandang signal. At gayon din sa ating kaibigan dito na pastor, no? Pastor na amin po dyan lang po sa unahan yung aming binabible study, ay meron pong magaganap na formal debate, no? At ito po ay hindi po ito katulad sa debate na yung napapanood na tuligsaan sapagkat ito pong mga Pentecostal ay kaibigan ko rin po itong pastor na ito at mabait po siya. So, atin pong idalangin na matuloy po ito sapagkat live po ito sa ang Tinig Media Ministry.
Hindi pa po na-set yung mga araw, pero ako'y naniniwala mga kapatid na ito po ay magiging magandang sharing. Kung sa baga, tinatawag po itong comparative study ng ating mga kaibigan ng mga Pentecostal. Pero yung aming debate ni Pastor Rayan Puentes ay nandun po yun sa Debaters Convention. Atin pong idalangin mga kapatid na maging maayos at si Pastor Rayan Puentes na hindi po pumasok ang pagalingan kundi pumasok po dito yung timbangan ng aral at katotohanan. At idalangin niyo rin po ako sapagkat ako po'y mahina pagdating sa mga English mga kapatid. Ako po ay mahina pong tao. Mababa po yung aking pinag-aralan na ako'y patnubayan ng Diyos na ang aking pong sasabihin ay yung katotohanan ng Biblia at ang Holy Spirit ang siyang manguna sa atin. Okay? So, sa oras pong ito mga kapatid, maraming salamat po sa Diyos sa pamamagitan po ninyo na nandyan po kayo na nagsumusuporta sa gawain ng Panginoon, nagiging missionary po kayo sa inyong pag-share ng mga gospel. Ito po ang inyong lingkod, Brother Jonald Arizobal, na sa inyo po ay bumabati ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Or umaga man, gabi man sa inyong dakong kinaroroonan, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat sa mga araw na ito. Purihin ang Diyos, sa Kanya lamang ang karangalan, kadakilaan, magpakailanpaman. Amen.